Hating gabi na pero hindi pa rin makatulog si Sandara. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala niyang paghalik ni Axus sa kanya. Pati ang init ng halik nito ay dama pa rin niya dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi itong first kiss niya pero ibang-ibang pakiramdam na ito kaysa sa first kiss nila ni Jordan. Pati yakap ni Axus sa katawan niya ay mainit. Hay naku naman, Sandara, wag mo nang isipin yon dahil mas lalo ka lang hindi makakatulog. Kastigo niya sa sarili. May pakiusap ako sa bukas at if I will do this, please respond. Ano kayang ibig sabihin ni Axus doon? Saka bakit kailangan niyang halikan? Maloloko na siya sa kakaisip. Kinaumagahan na hindi siya makakilos. Si Sandara ng normal. Paano ba naman ay dama niya ang paninitig ng binata mula sa kanyang likuran? Kumain na tayo. Aya niya. Napansin niya na pati si Axus ay tahimik. Siguro'y nagsisisi to sa paghalik sa kanya. Sa bagay, kahit na nga siya'y nagulat sa ginawa nito. Muntik na nga siyang maibuga ang gatas na iniinom nang makitang matiim na tingin nito sa labi niya. Pulang-pula tuloy ang pisngi na nagbaba siya ng tingin. Buong maghapon wala silang ginawa kundi ang makiramdam sa isa't isa. Naiilang na talaga siya. Napaawang ang labi niya habang nakatingin sa sarili sa salamin. Suot niya ang laman ng box na ibinigay ni Axus. Ang masasabi lang niya ay para siyang ibang tao. Ang ganda ko naman dito. You're beautiful, Sandara, so stop doubting yourself dahil hindi ka lang sa salamin maganda. Papuri ng binata na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Axus, ikaw pala. Tumalikod siyang bigla. Noon naman ay hindi siya nahihiya kahit na rumampang naka-two-piece swimsuit lang kahit sa harapan ng iba. Pero ngayon ay naiilang siya sa matiim na tingin ni Axus sa kanya. Ano bang nangyayari sa kanya? Thank you sa compliment ha. Ikaw din ang gwapo mo sa suot mong tuxedo. Hindi nagsisinungaling na papuri niya, lalong lumitaw ang matapang na aura ni Axus sa suot nitong black tuxedo at black pants. Ang naka-brush up nitong buhok ay lalong nagpatapang sa gwapo nitong mukha. Lahat itong nagmukhang makapangyarihang tao sa suot nito. Powerful ang intimidating ang dating. Nahigit ni Sandarang hininga na maramdaman ng pagsuot nito ng kwintas sa leg niya. Para saan to, Axus? Nilapit ni Axus ang labi sa tenga ni Sandara at saka bumulong. Para sa iyo ang kwintas na ito, Sandara. Isa yung family heirloom, necklace na ibinibigay sa panganay na anak sa aming pamilya. At pinipili lang ng panganay na anak kung sinong magsusuot nito. At ikaw ang napili ko. Ang mainit na hininga ni Axus na tumatama sa leg ni Sandara ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na init. Kaya naman kaagad na lumayong dalaga sa kanya. Masyadong malapit si Axus. Nakaka-intense. Sa kabila ng nararamdaman ni nagawang magtanong ni Sandara, nagtataka siya sa sinabi nito. Hindi ko maintindihan. Bakit akong pinili mong bigyan nito? Hindi ba magagalit si Miss De La Cuesta? Saglit na tinapunan ni Axus ang mapulang labi ni Sandara. Manipis lamang ang bahid ng lipstick subalit sobrang nakakaakit. Iniwas niyang tingin bago pa magdilim ang kanyang paningin. Baka higit pa sa halikang magawa niya sa dalaga. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos dahil baka mabigla ito. Saka meron pa siyang kailangang matapos na misyon. At yun ang protektahan si Sandara at ilagay sa dapat kalagyan ng taong nanakit dito. Axus, pukaw sa kanya ng dalaga sa kanya. Gusto nitong marinig ang matapat na sagot mula sa kanya. Soon, I will tell. Sa ngayon, kailangan na nating umalis dahil naghihintay na sila sa atin. Inilahad niya ang kamay kay Sandara. Shall we, may Sandara? Nagulat sa Sandara na marinig ang malambing niyang pagtawag sa pangalan nito. Pero kalaunan ay tinanggap nito ang niyaya niya at humawak sa kamay niya. Iba talaga ang dulot ng init ng balat ni Sandara. Hanggang sa makarating sila sa yacht, ay hindi ni Axus binitawan ang kamay ni Sandara. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya dito. Axus, ang kamay ko, baka madurog mo. Natauhan na bumitaw siya. Napakamot sa kilay na napailing siya. Sa sobrang kaba at excited ay napadiin ang hawak niya sa malambot at maliit na kamay ng dalaga. And that's embarrassing. Tumanaw si Sandara sa malawak na dagat. Nabanggit sa kanya ni Axus na attend sila ng banquet pero hindi nito nilinaw kung saan. Sa gitna ba ng dagat? Oh my God! Napaawang ang kanyang labi habang nakatanaw sa malaking cruise ship na namataan niya mula sa kalayuan. Don't tell me na. Nang tumango si Axus ay napamaang siya. Hindi pala sila sa isang simpleng banquet lang pupunta, kundi sa isang engrandeng banquet na mukhang matataas na tao ang dadalo. Napatunayan niya yon nang makapasok na sila sa malaking barko. Katakataka ng lahat ng mga kalalakihang nakasuot ng itim na suits ay nagsiyuko sa kanilang daraanan. Nagbigay galang sa kanila.
Si Axos ay tumangulang sa mga ito't mukhang nabasa kaagad ng mga lalaki ang ibig nitong sabihin. Nasa pinakataas sila ng cruise ship sa isang kwartong hindi kita mula sa itaas pero kabaliktaran iyon ng sa itaas. Dahil sila'y nakikita lahat ng bisita sa ibaba dahil sa salamin nitong dingding. Nagmistulang royal banquet ang buong ship dahil sa magarat mapangmayaman nitong disenyo. Ang lahat ng chandelier ay kumikinang na parang mga ginto. Nilingon niya si Axus, nakaupong binata ngayon sa upuan na nagpapalibutan ng itim na diamante at ginto para itong hari sa kanyang posisyon. Naka-cross legs pa ito habang iniinom ng alak. Axus, alam mo ba na ngayon lang ako nakapunta sa ganitong kasosyal na banquet? Hindi kasi niya ugaling sumama sa kanyang ama noon. Kahit sa madrasa at stepsister niya, hindi siya sumasama dahil mas gusto niya ang lumangoy. From now on, ay isasama na kita kahit saan ako magpunta. Tinapik ni Axos ang katabing upuan. Sit beside me, Sandara. Huwag kang tumayo dyan at tumingin lang sa tabi ko. Nahihiyang umiling siya. Naku, hindi na Axos. Hinila siya ng binata at hindi hinayaang makatanggi. Umuupo ang reyna sa tabi ng hari, makahulugan nitong sambit. Ha? Sir, magsisimula na, imporma ng tauhan ni Axus. Katulad kanina, inilahad ng binatang kamay sa kanya. Hindi niya magawang humindi sa totoo lang at hindi niya alam kung bakit ang mahawakan ng kamay ng binata ay nagpapakalma sa kanyang puso. Siguro isa sa mga araw na ito ay malalaman niya ang sagot. Bago lumabas si Axus mismo ang naglagay ng masquerade mask sa kanyang mukha, sabay silang naglakad palabas. Sobrang kaba niya habang pababa sila ng hagdan at nakatapat sa kanila ang spotlight. Rinig niya ang usap-usapan ng mga bisita at masigabong palakpakan. Mukhang ang host ng banquet na ito ay walang iba kundi si Axus. Nakakahilo ang dami ng bisita. Lahat halatang galing sa mayamang pamilya. Nanigas ang katawan niya nang dumakong tingin sa 3 tao na kilalang kilala niya. Muntik siyang matumba dahil parang nawalan siya ng lakas. Anong ginagawa ng mga ito sa banquet na to? Gustong tumakbo ni Sandara dahil sa takot na makita si Allison. Oo, nagagalit siya rito pero hindi niya alam kung anong kaya nitong gawin sa kanya. Saka, bakit narito si Jordan? Ang malaking kamay ni Axos ay pumigil sa bewang ng dalaga na muntik nitong matumba. Inaasahan niya ito pero hindi pwedeng hindi haharap si Sandara. Sa mga ito, kailangan niyang turuan si Sandara na maging matapang. After all, magiging reynang dalaga sa katulad niya na magiging mafia boss. Tinaas ni Axus gamit ang isang palad ng alak sa kupitang hawak. Friends, family and loved ones, welcome. Tonight, we gather to celebrate the love story that's as unique and beautiful as the couple of its heart. Axus looked at Sandara with the love and affection. My Sandara, you are the most incredible person I know. Your kindness, your strength, your unwavering spirit, and your affection's laughter have filled my life with joy and light. From the moment we met, I knew there was something special between us. Sa mga sinasabi ni Axus, batid niyang walang naririnig o naintindihan ng dalaga, mas lamang ang takot sa dibdib na makita ang taong nagtangka dito. Every day with you is an adventure and I can't imagine my life without you, Sandara. You are my best friend, my confidant, my soulmate. You challenge me to be a better person. You support my dreams and you make me laugh until my sides hurt. You are the missing piece of my puzzle, the melody that completes my song. Nang makita ni Axos ang palalaki ng mga mata na 3 nang banggitin niya ang pangalan ni Sandara, ay lihim siyang napangiti. Pangalan pa lang ni Sandara ay ganyan na ang reaksyon nila. Paano pa kapag nalaman nila na buhay ang dalaga at hindi coincidence lang na magkapangalan ng dalawa? Tonight, we celebrate the next chapter in our love story, a chapter filled with promises of forever. Sandara, I can't wait to spend the rest of my life with you, building a future filled with love, laughter, and adventure. Muling tinaas niyang hawak na wine glass. So raise your glasses with me to Sandara, the love of my life, my best friend, my partner, my future. Here's to us and to a lifetime of happiness together. Congratulations, anak! Nangunguna si Camila sa pagbati sa anak. Kasunod nito ang asawang si Sovito, maging ang mag-asawang sina Emma at Luis, sina Clara at Jason, ay bumati sa dalawa, batid ng pamilyang anunsyo ng binata na walang pahintulot ni Sandara. Napailing si Jason sa ginawa ng pamangkin, malinaw na isa itong pamimikot. Ang lala ng mga lalaki sa pamilya natin, gusto nilang makuha ang lahat ng naisin. Hay naku, mga baliw sa pag-ibig, maging si Clara ay napapailing na lang din. Sinabi mo pa, bumuntong ininga si Emma.
Naalala ang malalang ginawa ng anak na si Angel. Mga baliw nga talaga sila. Axus, ayoko na rito. Pakiusap. Ilayo mo ko dito. Tuluyan na umagos ang luha ni Sandara. Bumalik sa isip niya ang ginawa ni Allison sa kanya. Paano kung pagtangkaan siyang muli ng babae at sa pagkakataong ito'y magtagumpay na to? Tumigas ang ekspresyon ni Axus. Pagkatapos batiin ng mga bisita ay dinala niya sa itaas ang nanginginig na dalaga. Matatakot ka na lang habang buhay? Humawak siya sa balikat nito. In order to overcome your fear, you have to face that demon, Sandara. Hindi mo ko naintindihan dahil wala ka sa lugar ko. Malakas siyang sinuntok ng dalaga sa dibdib. Wala kang alam, Axus. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na muntik nang mamatay sa kamay ng ibang tao. I was scared and hopeless. So papayag ka na magtago na lang habang buhay? You want me to kill them? Fine, Sandara. I can do it for you. Pero ang daddy mo, may ililigtas mo ba siya? Ang trauma na dinala nila sa'yo. Maalis pa ng pagtago mo? Hindi, Sandara. Madali lang para kay Axus na burahin ng mga taong ito. Pero tama ang payo ng kanyang ina, kailangan niyang turuan ng lumaban si Sandara sa sarili niyang paraan. Sa klase ng trabaho na papasukin niya ay walang kasiguraduhan kung mabubuhay siya ng matagal. Hindi niya pwedeng iwan ng dalaga nang hindi marunong lumaban. She needs to fight in order to survive. You have me, Sandara. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Natigilan ng dalaga. Lahat ng sinabi ni Axus ay tama lahat. Ang kanyang ama, ang trauma na dinala ni Allison sa kanya. Hindi mawawala lahat kung magtatago lang siya. Then, what do you want me to do, Axus? Pinahid niya luha sa pisngi, pilit na pinatatag ang sarili. Biglang gumaan ang dibdib niya at naging kampante nang marinig ang sinabi ni Axus. You have me. Kung ganon hindi to aalis sa kanyang tabi, hindi mapigilan ni Axus ang mapangiti nang makitaan ng tapang ang mata ng dalaga sa kabila ng takot na nararamdaman nito. Just scare them tonight, Sandara. Sila naman ang hayaan mong bangungutin ng multo mo. Give them trauma they deserve. Iyon lang? Nang tumango si Axus ay napanguso si Sandara. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko naman ay pahaharapin mo ko sa kanilang lahat eh. Ngumisi si Axus. Anong yun lang? Hindi lang simpleng takot ang magagawa na gagawin mo, Sandara. Sa tingin mo'y makakatulog ng maayos ang isang tao pagkatapos na magpakita ng taong pinatay niya sa kanya? Nagmamadaling hinanap ng mata ni Allison ang asawa. Nakakainis. Bigla na lang itong nawala na parang bula. Mamay nakipaglandian na pala ito sa iba, lalo lamang nang gitngit ang kalooban niya nang nginisi ito na matawagan. Sabi ko na nga ba't hindi maganda nagpunta pa kami sa lugar na to. Hindi niya magawang maglibot upang kumausap ng potential investor dahil sa takot sa mag-asawang De La Cuesta. Pakaramdam nilang mag-ina ay nakamasid ang pamilya nito sa kanila. Naglabas ng isang sigarilyo si Allison sa kanyang purse at nagsindi nang makarating siya sa deck ng barko. Habang humihit-hit ng yosi, ay tanaw niyang malawak na karagatan. Hindi niya talaga nagustuhan kailanman ng dagat, kung hindi dahil sa kumpanya na gusto niyang mapasa kanya ay hindi siya pupunta sa banquet na to. Natigilan si Allison nang mapatingin sa kabilang gilid. May babaeng nakatayat na katalikod sa pwesto niya, pamilyar sa kanya ang kasuotan at tindig nito. Kulay green na two-piece, ganitong suot ni Sandara ng patayin niya. Namutla siya at kagad na nabitaw ng sigarilyo na humarap sa kanyang babae. Oh my God! Malakas siyang tumili sa sobrang takot. May mantsa pa ng dugoong balat nito na lalong nagpasigaw sa kanya. Allison! Ang boses ni Sandara. Malamig at tinatangay ng hangin. Ang mga mata nito'y puno ng puot habang nakatingin sa kanya. Huwag kang lalapit. Patay ka na! Isa ka nalang multo kaya hindi mo ko masasaktan. Sige ni Allison nang sabunutan siya tilahin sa gilid ng deck. Agad na namutla siya nang mahulaan ang gagawin nito. Hindi! Wag! Tinulak siya nito. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw habang nahuhulog ang kanyang katawan, pabulusok sa dagat. Takot na takot siya at walang nagawa. Hindi! Nanginginig ang katawan ni Sandara habang yakap niyang sarili. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang hilahin si Allison sa buhok at itulak ito. Sa loob ng 23 years ng buhay niya, ngayon lang siya nakapanakit ng tao. Nang makita ni Axus si Sandara, kaagad niya itong nilapitan at binuhat. Mukha itong shock sa nangyari. Axus, nagawa ko na. Naitulak ko na siya. Humiyak na subsob nito sa dibdib niya. Hindi ko alam kung tama ba to, Axus, pero masaya ako na nakaganti ako sa kanya. Nakadama siya ng satisfaction nang makita niya ang takot sa mukha ng stepsister niya. Ganun na ganun ang pakiramdam niya noong binaril siya nito ng walang awa. Takot na siya. So men niya si Axus na ihanda ang yacht
dahil aalis na sila ng dalaga at babalik na sa isla. Tapos na ang mission nila sa lugar na to. Ang pamilya na nang bahala ang mga naiwan niya rito. Nang makarating sa yate, ay karga pa rin niya si Sandara habang nakabalot to ng blanket. Hindi niya ito magawang ilapag. Mas gusto niya nga sa bisig niya ito habang umiiyak. Ang sarap sa pakiramdam na yakap ang maliit nitong katawan. Axus, thank you ha. Pasasalamat ni Sandara sa kanya pagkaraan ng ilang sandali. Dahil sa'yo nakaganti ako sa kanya kahit na paano. Tama ka, hindi pwede na habang buhay akong matakot sa kanya. Kailangan kong lumaban para mailigtas ko si Dad at makuha kong lahat ng kinuha niya sa akin. Nagtagis ang kanyang bagang. Kunin ang lahat? Kasama ba si Jordan sa tinutukoy ng dalaga? Pinilig niya ang ulo, hindi siya papayag. Tutulungan niya si Sandarang mabawi ang lahat maliban sa lalaking yon. Axus, ayos ka lang ba? Nabibigatan ka ba sa akin? Tanong ng dalaga, napansin kasi niya na bigla na lang hindi may pinta ang mukha ng binata para itong galit. Mabuti pa ibaba mo na lang ako, Axus. Ibaba mo na lang ako. Imbis na makinig kay Sandara, pinasok niya sa cabin ng dalaga. Mabuti pa na magpahinga ka na. Maingat ni nilapag ni Axus si Sandara sa ibabaw ng kama. May mga damit sa cabinet, kaya pwede kang magpalit. Sige, lalabas na ako. Axus, sandali lang. Pigil na Sandara dito. Bakit parang galit ka yata? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Hindi siya sanay na madilim ang mukha ni Axus nitong mga nakaraan. Tss, wala kang nasabi. Hinila niya ulit ang laylay na suot ng binata. Bakit galit ka? Tumalikod si Axus. Gusto niyang pigilan ang sarili, sabihin ang totoo pero hindi niya nakontrol ang sarili. Gusto mo talagang malaman? Bumuga ng hangin si Axus at naupo sa kama katabi niya. Hindi ko gustong sinabi mo kanina, okay? Bakit pati ang ex-fiancé mo ibabawiin mo sa kanya? Nagpakasal siya sa stepsister mo, Sandara. Hindi ba rason yun para bitawan mo na siya? Agad na nagsisi siya nang makitang pagdaan ng sakit at lungkot sa mukha ng dalaga. I'm sorry. Hindi mo kailangang humingi ng sorry, Axus. Tama ka naman. Pinahid ni Sandara ang luha na kagad tumulo sa kanyang mata. Hindi ko na siya mababawi pa. Ang sakit kasi, sobrang minahal ko siya. Mga bata pa lang kami, magkasama na kaming dalawa. Kaya naman sobrang sakit na palayain siya. Pero, katulad ng sinabi mo, kasal na siya sa iba. Hindi na kami pwede kasi may obligasyon na siya sa iba. Kaya nang araw na malaman kong kasal na siya, pinalaya ko na siya. Kita ang labis na sakit sa mata ni Sandara. Kaya naman hindi mapigilan ni Axus ang makadama ng selos. Pero sapat na ang sinabi ni Sandara para mapawi ang selos niya. Wala na itong balak na balikan ang ex nito. Iyon ang mahalaga sa kanya ngayon. Hinila niya si Sandara at mahigpit na niyakap. Shit, namula ang mukha niya nang gumanti ito ng yakap. Hindi lang simpleng ganti, kundi mahigpit na yakap. Does she know how attractive she is right now? Damang-daman niya ang init ng katawan nito. Tapos naka-green two-piece swimsuit lang ito. Pagkakataon ko na, may hinang bulong ni Axus. Hindi niya ito ginawa sa buong buhay niya, ang mag-take advantage sa isang babae. Pero ngayon parang mawawala siya sa kanyang katinuan. Natigilan naman si Sandara. Bibitaw na sana siya kay Axus pero humigpit ang yakap nito sa katawan niya. Parang ayaw siya nitong pakawalan. Parang batang sumubsob siya sa dibdib nito. Ang bango niya, nakakahalina. Sandara, ang bango mo, alam mo ba yon? Inamoy ni Axus ang kanyang balikat kaya napasinghap siyang bigla. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang itulak ang binata. Ang pagdikit ng tungki ng ilong nito sa balat niya ay nagdudulot ng libo-libong boltahe ng kuryente sa katawan niya. Paus na bumulong muli ang binata. Ang boses niya ay parang nahihirapan. Pwede bang tugunin mo ulit ang halik ko? Axus, hindi na nakapapigil pang binata. Hinawakan nitong kanyang mukha at saka sinabisab na mapusok na halik ang labi niya. Wala siyang makapang pagtutol sa kanyang dibdib. Hinayaan niyang binata na halikan siya. Natatakot siya at nasasabik. Alam niyang wala silang relasyon. Pero bakit hindi niya makontrol ang sarili? Gusto niya ang ginagawa ni Axus sa kanya. Shit, hindi dapat niya ito gawin. Hindi dapat siya magmadali. Pero hindi niya na kayang labanan ng init. Init na magdadala sa kanila sa walang hanggang langit. Alison! Alison! Layuan mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Patay ka na! Hysterical na sigaw ni Alison nang magising siya. Paulit-ulit niyang naririnig ang malamig at nakakatakot na boses ni Sandara na tinatawag ang pangalan niya. Lumayo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Malakas na sinampal ni Almang anak para matauhan to.
Nang matauhan si Allison ay umiiyak na yumakap sa ina. Mami, nakita ko si Sandara. Nakita ko siya. Minumulto niya ako, Mami. Balak niya akong patayin. Takot na inilibot ni Allison ang tingin ng paligid. Takot na takot siya na baka biglang lumitaw si Sandara at saktan siya. Calm down, anak. Galit na sa Tanay Alma sa kanyang anak habang inaalog to sa balikat. Naririnig sa labas ang boses mo. Gusto mo bang magtaka si Jordan sa pagwawala mo? Dahil sa kakasigaw mo, bibigyan mo sila ng ideya na meron kang ginawa sa hindi maganda kay Sandara. Pero Mommy, nanginginig na kumapit siya sa ina. Nakita ko siya. Minumulto niya ako, Mommy. Natatakot ako. Tinulak niya ako. Nahilot ni Alma ang noo bago inis na tumingin dito. Hindi ba sa'yo na nanggaling na hindi totoo ang multo? Hindi multong nakita mo, Allison. Nakainom ka lang at lasing kaya kung ano-ano nakikita mo. Alam mo ba dahil ginawa mo hindi na tayo nakahanap ng potential investor? Hindi dapat ang multo na sinasabi mong iniisip natin ngayon, kundi ang posisyon na makukuha mo sa kumpanya ni Sandro. Mami, galit na dinudol niyang daliri sa noo ng anak. Mag-isip ka nga, sa tingin mo magagawang manakit ni Sandara? Kahit multo siya, hindi niya magagawang manakit ang ibang tao dahil isa siyang duwag. Maski nga langaw, hindi siya makapatay. Kaya bakit matatakot ka? Tama ang mami niya, hindi magagawang manakit ni Sandara. Nanginginig na tinakip ni Allison ang kamay sa mukha. Nanginginig pa rin siya sa takot. Naalala niya paghila nito sa kanyang buhok, pati ang tingin nito na puno ng galit. Bakit lahat ay parang, totoo? Magpasalamat ka dahil may nakakita sa'yo na nalaglag ka. Ang sabi niya nakita ka niya na nagsasalitang mag-isa. Allison, alam mo ba na nakakahiya yun? Iniisip tuloy ng iba na may diferensya ka sa pag-iisip. Punyeta talaga. Baka wala nang pumayag na mag-investor dahil iisipin nilang baliw ka. I'm sorry, Mommy. Lintik talaga dahil sa nangyari muntik ding malaman ni Jordan na hindi ka naman talaga buntis. Mabuti na lang nasuhulan ko kaagad ang doktor na tumingin sa'yo. Takot na kinagat-kagat ni Allison ng kuko. Mabuti na lang at maasahan ng mommy niya. Kung hindi baka tuloy na siyang iwan ng kanyang asawa. Nang marinig ng mag-ina ang pagbukas ng pinto ay pinutol kaagad nila ang kanilang usapan. Masayang yumakap si Allison sa bewang ng kanyang asawa pero agad siya nitong itinulak palayo. Mabuti naman at gising ka na, Allison. Sa susunod matuto ka mag-ingat. Baka nakakalimutan mo na buntis ka. Isipin mo naman ang anak ko. Nakadama siya ng sakit. Oo, ikinasal nga sila pero hindi niya naramdaman na nag-effort si Jordan para mahulog ang loob sa kanya. Madalas itong hindi umuuwi. Kung uuwi man ay lasing at sa ibang kwarto pa natutulog. Nakuha nga niya ang gusto niya na maikasal pero hindi naman niya nakuha ditong puso nito. Pinahid niya ang luha na marinig ang malakas na pagsara ng pinto. Naiinis naman si Alma sa kabastusan ng manugang. Hindi na ako natutuwa sa ugali ng asawa mo, Allison. Maski ako hindi na niya ginagalang. Simula nang ikasal kayo, nakita mo na? Sinigawan ka niya sa harapan ko at iniwan ka na lang ng ganun lang. Hindi ka man lang kinamusta at hindi rin bumati sa akin. Mami, pagpasensyahan mo ng asawa ko. Alam mo naman na nag-a-adjust pa yung tao eh. Humalukip-kip ang ginang. Sa bagay tama ka. I'm sure one day makakalimutan din niya si Sandara at matatanggap ka. Kinuha ni Alma ang cellphone ng tumunog. Ma'am, hanggang ngayon hindi pa rin namin matagpuan si Nurse Julia. Anong hindi? Hanapin yung mga inutil. Hindi namin kayo inuupahan para lang makarinig ng walang kwentang balita mula sa inyo. Hanapin niyo si Julia at dalhin sa akin. Parehong nakadama ng pagkabahalang mag-ina. Magiging banta ang babaeng iyon sa pwesto natin sa mansyon, Allison. Kailangan nating magdagdag ng tao para mahanap siya kaagad. Buwisit siya. Hindi ako papayag na mapunta sa walang lahat na pinaghirapan nating dalawa. Pulang-pula ang mukha ni Alma sa galit. Sa oras na makita niya si Julia, siya mismong papatay dito. Nang makauwi ay magandang balitang natanggap nila mula kay Sandro. May potential investor na gustong marinig ang business proposal na ating kumpanya. Allison, ipakita mo na karapat-dapat ka sa posisyon. Nagkatinginan ang mag-ina at ngumiti. Huwag kang mag-alala, Daddy. Gagawin ko lahat para masolusyonan ang krisis ng ating kumpanya. Ako nang bahala, Dad. Makakaasa ka. Mabuti naman kung ganun. Mabuti na lang at tunay ang malasakit mo sa kumpanya. Kung nabubuhay lang saan ang anak ko, ay hindi mangyayari ito. Lihim na umismid si Allison. Hindi na mabubuhay ang anak mo dahil pinatay ko na siya. Bakit nga ba siya matatakot sa multo? Tama ang mami niya, nakainom siya kaya baka yun lang ang dahilan kaya kung ano-ano nakikita niya. Panoorin mo, Sandara, mula sa langit kung paano ko agawin ang lahat sa'yo. Nang makaalis ang mag-inang Alma at Allison ay lumapit ang sekretary ng matanda at mahinang binulong.
Kilala ko na kung sinong potential investor na handang makinig sa business proposal ng ating kumpanya. Sila ay mga De La Cuesta, sir. Gulat na gulat si Sandro sa narinig. Hindi kailanman lumapit ang mga De La Cuesta para makipag-cooperate sa ibang mga kumpanya dahil sila ang nilalapitan ng kabi-kabilang mga proposal. Kaya bakit ito mismong lumapit sa kanila? Napakaswerte natin kung ganun. Bulalas ng ama ni Sandara. Ano kayang mangyayari sa pasimulang pagpaparamdam ni Sandara kay Allison? Anong plano ang gagawin ng pamilya de la Cuesta para makaganti si Sandara sa mag-ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.